Yun mga kapatid, magandang umaga po mga kapatid. Unang vlog ko po ito dito sa panibagong project namin. Ito po nakuha ng video ito ng layout tsaka hukay. Ngayon na po ako nakapag-video kaya po laging busy sa trabaho. Yun, kapag trimming na, kahapon na po ako nagsimula ng lagay ng palina. Yun, bali tubular po yung niya, pinaka-raptor niya 2.0. So itong 1.6 2x3 by 1.6 yung pinaka niya, palina niya. Yun, so, nagbago na rin po pala ang design ng dito, pinaka fascia niya. Hindi na siya 25 cm. Bali ito sana ang pinaka-fascia niya, nakatapal doon sa ilalim ng 2x3. Paikot po yan hanggang dito sa laylayan. Nagbago po yung design na may-ari. Magkakaroon na siya ng fascia na 80 yung height. Paikot. Magkakaroon na siya ng aluminum cladding. Yun. Dito naman ang area na to. Sa unang design po nito, po ito? Inside gutter. Nagkakaroon dito ng firewall. Kaya lang, laging sakit na inside gutter pagka tagalan. Bibilang ka ng mga 3-4 na taon. Kakaroon ng tulo. Nasisira po yung kisame. Lagi na po yan. Laging yan sa base sa aking experience. Sa tagal ko na po sa construction. Yun talaga laging sakit pag inside gutter. Hindi natin masasabi. Kahit maliit na butas yun, pagka tagalan, tuloy-tuloy, wala, masisira yung kisame. Kaya napag-desisyon na may-ari, magkakaroon na siya dito ng eave sealing. Bali, magkakaroon siya ng eave sealing dito, 50. Yun. Dito na yung pinaka niya, gutter niya. Dito na yung gutter niya sa labas. Dati po kasi po ito, kung yung magkakaroon ng perimeter wall dyan, yung perimeter wall at saka yung building line, isa lang. Palidikit na yan, didikit dyan sa property yung pinaka-building. Napag-desisyon na may-ari, gawa nga yung sakit na laging tulo, yung kisame, nagkaroon siya ng seatback na 1 meter. Ayan, ito na. Bali, pangalawang na po ito, pangalawang site namin na ganito na. Ang lagi namin ginagawa, inside gutter. Kahit sa ibang contractor, ang ginagawa nila, ganun din, inside gutter din. Laging tulo, kaya pinag-desisyon na may-ari, magkakaroon na siya ng dito na sa labas yung pinaka-gutter niya. Stainless gutter po yan, nakalagay dyan. Ito naman po pinaka-CR po ito ng mga staff. Itong hallway, area na yan, magkakaroon dyan ng slab sink. Ito, pinaka storage. Stackan po yan ng mga gamit nila dyan. Yung area na yung isa na yun, bali CR ng lalaki, CR ng babae. So itong area na to, ito yung mechanical dito. Yung area to, bali patapos na yung palitada dito ngayon. Yun palitada yung bata dito. Bali 5 araw pa lang nagpapalitada sila dito. 4 sila nagpapalitada. Mga 1 linggo na lang matatapos yung palitada nito. Pwede na mag-prepare ng flooring. Kapagbukas na sila para maalupan ng galaw ng tao. Harapan, nagpapalitada rin dito sa harapan. Ayun, bali ito. Dito sa harapan, palitada na rin dito. Kaway ka muna. Yan po yung pinsa po ni Mrs. yan. Pinsa ni Mrs. Palitada. Yan po yung mason. Finishing mason po at saka installer din yan. Galing yan sa ibang kumpanya. Nawalan sila ng project kaya lumipat sa akin. Bali ito po, magkakaroon po ito ng magkakaroon po ito ng
Parling connector dito. Full wheel siya dito. 2x2 na parling connector. Meron na pong naputol doon sa baba. Mamaya ano ko na. I-assemble ko na. Tapusin ko lang itong laylayan. Yun. Dito po ano 60 po yung spacing ng ano parlina. 60 yan. Bali 10 po na parlina yan hanggang baba. Hanggang doon sa gutter side. 60. Bali pagka ganito pong bubong, biniwan mo lang, simple lang siya, madali lang siyang gawin. Ito nga, ako lang po isang gumagawa dito sa taas. Pagka kailangan kong ipaabot yung mga parlina, pinapabot ko sa mga pataan doon sa baba. Simple lang siya. Well, pagkatapos po nito lagay ng mga framing, lagay ng mga parling connector, pwede na pong pipinturahan. Pinturahan bago i-full weld. Full weld muna bago pinturahan itong mga kalakalawang. Yan po sa kita lilinisin po yan. Pupunasan muna ng gas bago pinturahan. Yun. Nagbabakod na rin sila dito. Tapos pong bakod nito nasa wala pang final nito kung 6 meter o 4 meters lang para tago dito sa hindi kita dito sa kabilang building. Yun. Wala pang final kung anong height niyan. Bali admin po gumagawa niyan. At ito lang po na sa akin, ito lang ang sakop ko. Pinaka building, pinaka opisina. Yun. Di pa dumating yung mga di pa dumating yung mga pinto. Steel door. Di pa dumating. Mga ngayong linggo dumating na ako na mapagkapit na ng mga pinto niya para mapalitadaan na rin. Matapos na yung mga lahat ng mga palitadaan. Prepare na yung slab. Na rin sila. Naglalagay na rin ng mga abang, mga electrical. Hanggang dito po muna yung video natin. Paki-like and subscribe po sa YouTube channel ko para ma-update kayo sa susunod pa nating video. Hindi po, hanggang dito naman po muna.